Naghihintay na si Dave sa altar, at kinakabahan din siya pero nangingibabaw ang kanyang kasiyahan para sa araw na ito. Wala silang best man kasi walang may gusto, iyong mga pasaway nilang kaibigan, ay wala pa raw balak na magpakasal kung maaari lang. Kahit na noon ay si Hayes ang kinuha niyang best man niya. Nasa hotel ginanap ang kasal nila, at nasa wedding hall lang sila, but this time ay mga relatives and close friends lang ang inimbitahan nila. Gusto nila yung sila-sila lang, at hindi katulad ng dati na mga puro business partners nila, at empleyado ang dumalo. Pero ngayon iba na, napatingin siya sa kaibigan niya, na magkatabi ito lahat. Sumenyas sa kanya si Zale na magre-runaway bride na sinataan niya at ngumisi pa ito. Kung hindi lang kasal niya ngayon, ay baka kanina pa ito nakabulagta sa sahig. And to the rescue ang mabait niyang kaibigan na si Alphan. Siniko nito si Zale at napahinto na rin sa wakas. Alam niyang napamura iyon. Bumukas ang pintuan at kinabahan na siya lalo. Nakita niya ang nakangiting wife bride niya, at katabi nito ang stepmother. Grabe ang bilis ng pintig ng puso niya, at parang maiiyak siya. "Nah, don't cry little boy." Narinig niyang sambit ni Leo, at nag-appear pa ito kay Zale. Nagsimulang tumugtog ang pianist nila. "Wow, what a beautiful pianist," saad ni Andre at nakaawang ang kanyang labi, na pinanood ang pianist. "Yes, maganda ito pero mukhang masungit." Malaman nga ang kanyang pangalan, sambit pa nito at umiling na lang ang kanyang mga kaibigan, dahil sa narinig na sinabi nito. Abot-abot ang kaba ni Anya, nang marinig ang wedding song nila. The pianist started to sing, at nagsimula na ring maglakad ang bride. At si Andre ay natulala na nang marinig ang magandang boses ng dalaga. Her stepmother gave her hand to her groom, at naiyak pa ang kanyang groom. "Take care my daughter, son," saad ng kanyang mommy, at sunod-sunod na tumango si Dave. "I will mommy, I will." Napangiti si Anya at wala pa ring tigil ang pagbuhos ng masagana niyang luha. Visitors clap in unison. Hinalikan ni Dave ang likod ng kamay ng kanyang bride sabay sabing, "For the second time, you're so beautiful bride." "Well thank you, and you too." "What? Am I beautiful?" "Funny, you are beautiful man Dave." Mahinang napatawa sila, at sabay na humarap sila sa altar. And from that moment, the wedding ceremony was started. Go now in peace in love, sharing the most precious gifts you have, the gifts of your lives united, and may your days belong on this earth. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. I love you wife. I love you too husband. He hold her both cheek and he kissed his wife. Anya respond his kisses, that full of love and caring. Naghiyawan ang mga bisita nila, at lalo na ang mga kaibigan niya. Pero panira talaga ng moment si Hayes at Zale. Walang forever, dude. Wow! Happy break up bro! Congrats! Napatawa na lang ang mga bisita nila, at napilitan na kumalas si Dave sa asawa niya. He glared at them but they are just smirk. "Mamaya kayo sa akin." Nasa receptionist na sila, at pumwesto si Anya na ready nang ihagis ang bouquet niya. Mga pinsang babae lang ni Dave ang pumila roon. Nakaupo lang si Diana na naiilang dahil sa mga titig sa kanya ni Leo. Parang ngayon lang nakakita ng magandang dalaga si Leo Magkatabing magkaupo sina Leo, Morzan, Zafrael, Alphan at Ashton, at sa iisang table. Sa kabilang table naman sina Andre, Dermon, Hayes, Zale at Bod. Sa kabila ang mga kaibigan ni Anya, na sina Quina, Razor, Levy, at wala roon ang friend kuno ni Levy. Nasa hospital kasi ito hanggang ngayon. Sa kabila ay ang kanyang pamilya. "Hey girls, single kayo, di ba?" Masayang tanong ni Natasha kina Diana, Azariah, Candy, Helly at Aphrodite. "I have a daughter," walang buhay na sabi ni Helly. Napatayo si Zale at sumigaw ang mga kaibigan nila. "Wow! Go Perez!" Umupo si Zale sa tabi ni Helly, at tinitigan ang dalaga. "Daughter, who's the father?" Tanong ni Zale pero hindi siya nito sinagot kaya ninas siya. "Snob, she's not single madam." "Huwag KJ miss, I have a daughter." Bumalik na lang siya sa upuan. At napabuntong hininga na lang si Helly. Tahimik lang nagmamasid si Anya,
at may malawak na ngisi sa labi. Katabi niya ang asawa niya. Ikaw ang mauna husband, aniya at nginitian siya ng asawa. Sure wife. Mabilis siyang hinalikan sa labi ng asawa, at naglakad palapit sa table ng mga kaibigan nila. Sinuotan nito ng garter si Zale, at dahilan na naman ang pagmumura nito. Napatawa na lang siya sa reaksyon nito. What the? Sa dami-rami ng mabibigyan mo, why I am. Bro, ikaw ang next groom. Good luck, nakangising sabi ni Dave at iniwan ito. Lumakas ang tawanan nilang magkakaibigan. Wow, I like that, sigaw ni Natasha. Now, it's your turn wife. I will give this to a girl I like. If you don't want, hindi niya natapos ang sasabihin, dahil sabay-sabay na tumayo sina Helly. Don't catch that thing Diana. Sigaw ni Leo at mabilis na tiningnan siya ng dalaga. Inirapan siya nito. Don't you dare. Sigaw niya ulit. Ate, as Araya is out of that games. Aza, come here. Singit ni Pex at napatawa na naman si Natanya. Hindi ito pinansin ng babae, kaya napatayo ang kapatid niya, mabuti at pinigilan ito ni Alexson. Aza, Helly, catch the bouquet as well. Saad naman ni Zale. What if I don't? Masungit na tanong nito. Then prepare yourself, itatanan kita, nakangising sabi nito, at hindi naman mapigilan ni Helly ang mamula ang pisngi niya. Natigilan sila nang biglang umubo ng malakas si Candy. Nakasuot na ito ng face mask. Yuck! Sigaw agad ni Ashton na tila nandidiri pa. I'm sorry, nahihiyang paumanhin ito at pumila. Nakahawak ito sa dibdib. Sana all, bulong ni Aphrodite. So, let's start girls. Tumalikod na siya at handa nang ihagis ang bouquet, nang napahinto siya ulit dahil sa sigaw ni Zale. Helly, go closer. You can't catch the bouquet if you are far away from them. Aza, step backward. Diana, just close your eyes. Dahil sa naiinis na si Natanya, ay hinagis niya ito ng buong lakas. Oh, sabay-sabay na saad ng mga girls dahil iba ang nakasalo. Malutong na napamura si Ashton, nang makita na ito pa ang nakasalo. Yes! Sabay na sigaw ni Pex at Leo. Tumayo pa talaga sila. Bumalik na sa pagkakaupo sina Helly, at mabilis na lumapit sa kanya si Zale. Nagulat si Helly nang hawakan siya nito sa braso, at kasabay na hinela. Let me go. What are you doing? Zale, I told you to catch it. Naiinis na saad nito, at walang seremonyang binuhat siya nito na parang sakong bigas. Zale, put me down. Natawa ang mga kaibigan ni Natanya at nagngisiyan pa. Zale my brother, accept the fact that you and Helly were not meant to be, madremang saad ni Andre. Pagmumura nito sa kanya, at mabilis na umalis na buhat-buhat ang dalaga. Pasalubong, Zale, inaanak. Natatawang pahabol pa ni Morzan, at nag-appear pa kay Zafrael. Zale, yung anak mo. Iniwan mo, singit na sabi ni Derman. Nakaupo lang ang anak ni Helly at kumakain lang. Parang wala itong pakialam sa paligid kahit nag-iingay na. Sa kabilang dako naman ay tumayo si Ashton, at malalaki ang hakbang na lumapit kay Candy, at hinablot ang bouquet sa kamay nito. Yes, si Candy ang nakasalo nito, at hindi alam ni Ashton, kung bakit siya nagagalit sa hindi malaman na dahilan. What are you doing? Inusenteng tanong ni Candy sa kanya. Tinapon niya muna ang bouquet, at sinaman ng tingin si Candy. Why did you catch that bouquet? Tanong niya sa malakas na boses, at napapikit si Candy. Wow! Sigaw ng mga kaibigan nila. Catch daw kasi, bakit mo ba tinapon? Naiinis siya nang binaliwala siya nito, at pinulot ang bouquet. Ako ang nakasalo nito, saad nito at iniwan siya. Napabuga siya ng hangin, at galit na bumalik sa kinauupuan niya. Busted agad, bro? Nakangising tanong sa kanya ni Leo, at tinungga niya ang kapita ng alak. Hindi ka pa nga nanliligaw, busted na agad. Pagsesegundo ni Morzand at tumawa pa talaga ito. Oh, alam kong sobrang sakit na ng puso mo Ashton, magpapakamatay na lang ako kung ganyan din naman, saad ni Hayes at grabe pa naman ito kung makabola. Ready your money Hayes, saad ni Bud sa malamig na boses. Sinakyan ito ni Hayes at naglabas ng 100 mula sa wallet nito, at nilagay sa table nila.
100 pesos lang po mga kababayan ko. Para sa funeral ng aming kaibigan. Sigaw ni Hayes at tumayo siya. Dahil pangalawang loko-loko si Alex Son, ay lumapit siya sa table ng mga ito, at naglabas ng 200 pesos. Sabay lapag sa table nila. Para sa amin ng asawa ko, nakangising saad nito, at napaawang ang labi ni Natasha dahil sa kalukuhan ng kanyang asawa. Huwag kang koripot Alex Son. Did you forgot that tatlo na kayo? Ani Bod at itinuro ang kanyang anak, na binubuhat ng asawa niya. Tahimik lang nagmamasid ang bagong kasal, at habang ang iba naman ay natatawa na. Oh, I really forgot that Bod, naglabas ulit ito ng 50 pesos. For my baby, ani nito at umalis na rin. Just what the? Mura ni Ashton at ang mga pasaway niyang kaibigan ay naglagay na ng tig-100 piso. Sumunod si Candy, at akala ni Ashton ay dudukit din ito ng pera pero hindi. Hindi biro ang kamatayan boys, malamig na sabi nito saka umalis din naman. Ikinangisi naman ni Ashton ang sinabi ng babae. Of course not beautiful, bawi ni Hayes. Dudes, my brothers, tulungan niyo akong i-display ang mga pera sa damit ng bagong kasal. Sabay-sabay na tumayo sina Andre, Alfon, Morzand at Zafrael. Nagpaiwan naman ang iba. Hayes, tawag ni Dave at kinapitan sila ng pera. Natatawa na lang si Natanya, dahil sa mga kalokohan ng kanyang mga kaibigan. Somehow, naging masaya ang kanilang kasal. Well ganoon naman dapat. Kung wala ang mga pasaway nilang kaibigan, siguro boring ang wedding nila or hindi rin. Pumasok ulit sina Zale at Helly, lumapit sa kanila at naglagay ito ng pera. Gulong-gulo ang mga isipan nila, kung bakit bumalik ito at parang walang nangyari. Nasa loob na kami ng hotel room namin, at kasalukuyang nagrereklamo si Dave at tinatanggal lahat ang mga pera na nasa white tuxedo niya, at meron pa sa loob. Pangiti-ngiti lang ako sa kanya, at napapailing na lamang, iyong mga pasaway naming kaibigan kasi ang daming alam na kalokohan, at hindi ko naman maiwasan ang ma-amazed sa kanila. Ang swerte namin dahil nakilala namin ang mga pasaway na iyon, pero may silbi naman sila sa buhay. They can help you when you need someone. And when you are state of calamity. They are true friends that it's hard to forget. And accept them sa pagiging barumbado nila at pasaway. Paano napunta ang pera sa loob ng panloob ko? I'm sure this money is from Hayes. Reklamo ng asawa ko, at tuluyan na nga akong natawa sa kanya. Nakaupo lang ako sa paanan ng kama namin, at hindi pa nga ako nakakapagpalit ng wedding dress ko. Naalala ko yung first wedding namin ni Dave, noon umiiyak pa ako dahil iba ang ka-honeymoon niya. Ibang babae ang kasama niya, at ang babaeng mahal pa niya noon. Kumirot ang puso ko nang maalala yun. But I have this part that I am happy. Dahil ngayon, ikinasal kami ng totoo at mahal namin ang isa't isa. Masaya ako ngayon, at hindi katulad noon na nasasaktan ako. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala sa akin ang asawa ko. Umupo siya sa tabi ko, at hinawakan ang kanang kamay ko. You can use your hand now. I mean, magaling na ba to? Tanong niya at may lungkot at pagsisisi sa kanyang boses. Hinawakan ko siya sa kaliwang pisngi niya at tumango, magkano ba ang pera na nasa wedding dress mo, wife? Bumaba ang tingin niya sa kama, tinanggal ko kanina ang mga pera sa wedding dress ko. 1,250 pesos, sagot ko at tiningnan niya ako. 1,050 pesos lang ang pera na nasa akin, aniya at bumaba na naman ang tingin niya sa akin. This time, nasa may dibdib ko na. Mabilis ko tung tinakpan, at tinaasan niya ako ng isa niyang kilay, saka siya ngumisi sa akin. Trying to hide that wife. He sexily whispered on my ear, at naitulak ko siya. Pervert, sambit ko at napatawa siya, Natanya you are my wife, then I saw something on your ano. Masyadong mabilis ang mga kamay in Dave. May nadukot siya agad sa gitna ng dibdib ko. I felt this little touch at nag-init ako bigla. Wife, hindi pa kita ang kinan sa ngayon. Inirapan ko lang siya, at tiningnan ang perang hawak niya. 100 pesos, meaning matanda ang naglagay nito sa kanya. Hindi naman siguro lalaki ang naglagay nito sa yuno. He asked at napalakas pa ang boses niya. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Alam ko ang naglagay noon.
It's Leo, nakangiting sagot ko, at dumilim bigla ang mukha niya. Napatimbagang siya at nawala ang emosyon. Akmang lalabas na sana siya, nang mabilis ko siyang yakapin from the back. I'm just kidding husband, it's my twin sister. What the? Tinanggal niya ang kamay ko sa baywang niya, at hinarap ako. Nginitian ko siya pero seryoso lang ang mukha niya. You could lie now, wife. Do you want a punishment from me? Napalitan ang mukha niya at lumawak ang ngisi niya. Before I can speak, he claimed my lips. Napabulong ako ng kagatin niya nang mariin ang pang-ibabang labi ko. I was about to wrap my hands on his neck, when the door immediately opened. Oh my God! Narinig naming sigaw ng aming anak na si Margarita. Mabilis na napahiwalay kami sa isa't isa. Baby, what are you doing here? Tanong ng asawa ko, at lumapit sa amin si Margarita. Daddy, gumagawa na po kayo ni mommy ng baby sister namin. Inosenteng tanong nito at nasamid bigla si Dave. What? Gumagawa na po kayo ng baby ni mommy? Ang sabi sa akin ni Tito Hayes, manood daw kami ni kuya na gumawa ng baby sister namin dad? Nakangiting saad nito, at napaawang ang mga labi namin. Ano na daddy? Hindi pa po ba kayo gagawa ni mommy? Napahilot na lang ako sa sentido ko. Talaga namang pasaway si Hayes. Dave kneel in front of baby Margarita. His both hands is on her shoulder. Tumabi ng upo sa akin si Drunk, na tahimik lang nakamasid. Hey Drunk, sambit ko at napangiti sa akin ang anak ko. Hey mom, Tito Hayes, it's funny. Isn't it? He's not just a funny, a bad too. Natawa na lang si Drunk sa sinabi ko, at tiningnan ulit ang dalawa. Baby Margarita, you and your kuya Drunk not allowed to watch. Hindi matapos-tapos ng asawa ko ang sasabihin niya sana, dahil mukhang nahihirapan siya. Not allowed. Why is that daddy? Nakangusong tanong niya sa daddy niya. Ang kulit nito. Paano ko ba to sasabihin? Ginulo niya ang buhok niya at napatayo pa. He looked at me and I saw his eyes that he needs my help. I'll just shrug my shoulder, and shook my head. Napabuga siya ng hangin at lumuhad ulit. Ganito yun, baby. Biglang tumayo si Drunk, at lumapit sa kakambal niya. Inakbayan niya ito. Lil sister, daddy is right. We are not allowed to watch daddy and mommy on how can they make our baby sister. Margarita, daddy and mommy needs their privacy. Sige ka, baka hindi na tayo magkakaroon ng baby sister. I was amazed by Drunk said, how can he think of that? Where did Drunk put that words? Wow, parang matured na ang baby ko mag-isip ah. Oh that's it. But dad, paano nga po pala kayo gagawa ni mommy ng baby? Inosenteng tanong niya ulit. Heto na naman siya, magiging pabalik-balik na naman. Baby Margarita, I'm curious kasi, daddy. Tito Zale told me, you can make a new baby, because you need to making love. What is that daddy? Doon na ako malakas na napatawa, at heto na naman si Dave. Nag-uusok na ang ilong niya and any moment susugurin na niya ang mga kaibigan namin sa kabilang suit. That's Zale Perez. Dinadamay nila ang kainosentehan ng anak ko. Sigaw niya at napatayo na ako. Lumapit ako sa kanila, at lumuhad in front of her. Baby, making love is a serious matter. A child like you are not allowed. Ginagawa lang yun ng mga matatanda, nakangiting saad ko at napatango-tango pa siya. Ah, making love is for the adult. Tanong niya at tumungo naman ako. So, if I grow up mom, can I watch you to do the making love you are talking about? Or, can I do that making love? Just what the? How mommy? What can you say about that? Pati ako wala nang maisasagot pa. Kung hindi ba naman kasi pasaway ang mga kaibigan namin, ay hindi kami mahihirapan ng ganito. Margarita is just a kid, but when she have a questions and she's not satisfied with our answers. Kukulitin ng kukulitin ka talaga niya. Margarita, you ask too much. Don't make this hard for our daddy and mommy. Remember, bagong kasal sina dad. Come on. We can just ask the Tito Hayes and Tito Zale, ani Drunk, at namimalag ang mga mata ni Margarita. Better, masayang saad niya, at mabilis na tinungo ang pintuan. Oh, by the way,
Mom, Dad. Congrats. Gusto ko po ng 2 baby sister, Mom, by Dad. Grabe, hanggang kailan ba ako mapapatulala sa anak namin? Thank you little buddy. Pabirong sinuntok ni Dave ang balikat ni Drunk, at ginantihan siya nito. Sa kamao naman. You are always welcome daddy, by congrats. Naghari ang katahimikan sa loob ng hotel room namin, at sunod-sunod ang pagmumura ni Dave. Tinawanan ko na lang siya at napapailing. May araw rin sa akin ang mga lalaking iyon, sisingilan ko sila na higit pa sa ginawa nila sa mga anak ko. Tito Hayes, Tito Zale, sigaw ni Margarita, nang makapasok siya sa loob ng hotel room ng mga titos nila. Natigilan si Hayes at Zale, at tahimik lang nakamasid ang iba. What is it baby Margarita? Lumapit si Hayes sa inaanak niya at lumuhod. Tito Hayes and Tito Zale, what is the making love you are talking about? Gulat na gulat ang reaksyon nilang lahat sa tanong ng bata. May napapamura ng mahina, may nasamid sa sarili nilang laway, nahulog ang mga phone nila, at napaawang ang kanilang mga labi. Oh, answer her question Hayes and Zale, said Alphan. Get him a dictionary, Ashton uttered. Better get him a cold to drink. Andre's suggestion. Pamaypay, bigyan niyo ang 2 ng pamaypay, Morzan said. I get the cold drink. Tumayo si Derman at tinungo ang mini kitchen. Oh, I have my DSLR camera, pwede ko silang kunan ng video. Ani Leo at kinuha sa bag nito ang camera. Can I just be an audience? Nakangising saad ni Zafrael. Prepare your answer brothers, seryosong saad ni Bod. Sabay-sabay itinaas ni Hayes ang middle finger nila sa mga kaibigan nila, pero patalikod lang. Dahil may mga bata nga. Making love. Can you give me some example of that Tito Hayes? Ha Tito Zale? What the? Sabay-sabay na mura nila sa isip nila.